Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang damo ka ba? Magkasama sa iisang pahina, libre lang ang umintag sumigaw, umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang saya. Yung pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo, kwento mo at kwento ko, i-ibigyan, magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa ating saya, kahit hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT Editing Ghost Topic, Season 5, episode 48, and today is November 28, 2023. and it's a Bible Tuesday night. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Yes, good evening po, Tata Bert. Good evening, Anje. Well, siguro napupunan lang. Abay, nasa si Senyor yung star of the show. Yes. Well, naipit po siya sa isang meeting ngayon, no, na napakagandang meeting na kung magkakaroon ng bunga, everybody will be happy. Yes. Wow! Po. All the best po sa meeting mo, Senyor. Good luck po. At alam naman natin, lahat ng ginagawa mong meeting, maraming makikinabang. So, ayan po. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po pala yung long weekend ninyo? Yung weekend natin, Tata Bert. Oy, Naku, oo. Napakaganda yung long weekend namin. Na taon na nasa second stage tayo ng ABFI 2023-2024 Challenge. Activities po yan. At tinatawag din po natin yan na Christmas in November activities. Yeah. Well, actually, hindi ko ina-expect, Anje, no, na Opo. ganon karami yung darating. Mhm. Imagine 54. Oo, dami nga po. Yes. Kasi usually Holy Week ang madami. Pero ito, taka nga ako ba? Hindi ko ina-expect. Although, kala ko siguro bawat team magkakaroon ng 5-6 members Ay, lang. opo. No, hindi. No. White lang po yun. Yun. Oo White nga, no? team. Anyway, alam naman natin na ang white team, pagka ganito mga December na, hindi masyado nga. No, yung iba kasi busy Yes. sa kanilang mga ginagawa, lalo na't magdi-December. Mhm. Pero bagyo po ang white team pag darating ang Holy Week. Yan po siya. Abang-abang. Ayan. Totoo yun. Tsaka, Tata Bert, hindi lang sa atin long and fun weekend. Kasi po yung activities namin, hindi lang siya games. So, siya, bukod sa physical, mental activities. Yeah. So, yan, mga brain games. Tapos, spiritual. Yun ang pinaka-importante po. Well, masasabi ko na isa sa pinakamagandang lecture na naibigay ni Senyor sa mga miyembro yung ipinaliwanag po niya nung 2-day activity na yon.
napakaganda po. Nakapanghihinayang nga lang na marami ang hindi nakadating. Anyway, hopefully, pala na, sa mga susunod na mga ganitong okasyon, makarating na po kayo. Yes, thank you. Thank you po sa lahat ng pumunta. Ayan. Tsaka, yun nga lang, Tata Bert, syempre, yung next time, iba na. Hindi na, alam mo naman si Senyor and tayo, hindi na uulit yung mga nangyari ng activity or lectures. Kaya nga, ang isa pang ano dito, hindi nila mapapanood ang replay dahil wala po. Hindi live yung lecture ni Senyor na yun. Oo nga. At kaya ika nga, masasabi ko rin na you really miss something na magagamit po natin sa pagtakbo ng ating buhay. Yes, napakaganda. Isa sa mga sikreto, no? Sa buhay ng Totoo. Senyor. Ay, how powerful. Gusto mo namin sabihin po sa inyo, mas better na kay Senyor nyo itanong yung bagay na yan. Tama ka dyan. And 27 days na lang. Yun lang po. Uy! Parang dati napipil ko na yung ginaw sa labas pero ngayon parang uminit na naman ang panahon. Oo nga po. Sobrang init po kaninang umaga nung October. Hindi lang init, pati traffic. Oo nga po. Bakit? Kung ano nangyayari sa panahon ngayon, kung ano yung nagiging pamamalakad at ganyan ang nangyari. At isa pa, may nabasa ako kanina na sa FB o sa sa group chat natin na tungkol doon sa pagre-require ng national ID starting December 1st sa mga nakasakay po sa tricycle. Ano po kayang Hindi natin alam po ano ang reason behind that, no? Iniisip nga po namin kung ano yung logic behind that Hindi namin mawari kung bakit Kasi po, kahit naman po makapasok, kanya-kanyang subdivision, may guard din po. Yun. So, parang magkakos ka ng traffic sa main entrance. Isa yan sa problema. Kaya ako sa lahat ng bagay talaga na ayaw ko na nangyayari sa akin, yung ginigipit o yung nire-restrict ang movement ko. Ako ayaw ko yan. Yun nga po, Tata Bert. Tsaka the fact na Christmas season po. Yes. So, Totoo. Parang we understand po maybe the main purpose is safety, security, pero that's why nga po may kanya-kanyang guard houses ang mga subdivision po dito. So, pero in general naman po kasi mga main streets, public place naman po talaga na puntahan. So, yun po, paano yung mga walang ID? Ayan. Though, dapat lahat meron. Kaya, let's say, for example, yung, ano po yung ID na pinicturean tayo na matagal na hindi pa nila na ibibigay? Yung national ID. Yung national ID. Hindi naman po lahat nagkaroon. Dahil nagka-problema din ang pag-i-issue ng gobyerno sa bagay na. Anyway, siguro national ID, it means yung government-issued ID. Government-issued. Ayan po. So, ayun po, sa Sabado po, nahiling. So, yung mga, lahat pa ng entrance. So, Lopez man, SNBF, or ano po, hihingan na po lahat ng passengers po ng tricycle. So, kung pupunta po kayo ng center, better na magdala po kayo ng government-issued IDs. Ayan. Saan po kaya nila ilalagay yun? Pag sa dami po ng papasok na isip. So, ayan po. Ano ba ang balita na gumagamba? Ang isang balita na gumagambala ngayon itong pagkalat ng respiratory ailment sa China. Sa atin ang kumakalat yung flu-like na sakit na iyan na alarm din ang Department of Health natin dahil so far 182,000 ang meron yan. All over the Philippines. According to the news kanina na nakita ko. Then, tungkol naman doon sa respiratory ailment na kumakalat sa China, nagdadagdag ang China ng clinic sa maraming lugar para sa kumakalat na respiratory ailment sa lugar sa China mismo. Hopefully, hindi makatawid dito sa ating bansa yan. Hanggang doon na lang. Doon na lang sana sa kanila. Yes. At sana agapan po agad-agad. Para din naman sa kanila. Yes. Ako. Ay, dami po. Tapos, Tata Bert naman po sa UK, may swine flu na bagong variant or strain, ang tawag nila. So, ayun, may nakuha ng isa. So, sana po,
yun, medyo malayo-layo naman sa atin. Pero syempre, for them naman po, lungkot din po na, yun nga, mga nagdadatingan naman to, no? So, mga bago-bago. Ayan. Sa ano po, sa Ireland, tatabert na po sa akin mga boss ko kasi Christmas party po nila nung Friday. Pero parang sad din kasi may nangyari the night before. Merong, parang usually America po ito nangyayari. Pero sa Ireland po, sa Dublin, merong nanaksak na lang po na tao sa isang school. So mga bata, so mga kinder, yung mga pinagsasaksak na grade school. Tapos pati yung teacher, kaya medyo hindi rin pong, hindi, ang dami pong restriction sa kanila. So, hindi mo na rin masabi galaw po ng mga tao. So, all we can do is observe. Hindi ko lang po natanong Miss Lita, pero marami-rami daw po. Parang napakahirap yun bilang magulang, bilang kahit concerned citizen ka, yung bata yun eh. Ayun po, nakakalungkot. So, ayan. Grabe po talaga. So, doble, lalo na ngayong Christmas season, sa mga mamimili yan, ng mga Christmas gifts, sa mga Christmas party pag-uuwi. Nako, please take care of your valuables, be observant, kapag alam mo may sunod sa'yo or anything. Yan, kung may malapit na police station or guard, ito po talaga. At iba po ngayon, kahit yung mga salisi lang sa mga mall, kunwari magtatanong po sa inyo anong oras na, yung mga ganun. Hindi mo alam, may nakaabang na dun sa kabila, kukunin na yung bit-bit. So, yan. Kaya nga, konting ingat, konting lingon-lingon sa inyong kapaligiran para nga makaiwas po tayo sa mga bagay na ganito. So, medyo lahat po ng news ngayon, may pagka-tragic po talaga. Pero ganun daw po ba, Tato? Pagpatapos na daw yung taon. Yan ang sinasabi, no? May mga sabi-sabi na ganyan, pero hopefully naman may ilang araw pa naman, 1 month pa, magbago naman ng maganda para na maging masaya at maayos naman yung Christmas po ng bawat isa sa atin. Yes, saka i-attract natin yung positive. Ayan. Pero yun nga, medyo i-segue ko, yan ang isa sa mga tinuro sa amin kasi na aangkinin mo yung kayamanan, kasiyahan mo, ikaw mismo. Ako ay masaya, ako ay yayaman, ako ay magiging safe, diba? So, para lumakas-lakas. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating viewers. Hello po sa inyo. Uy, bagong-bago, Miss Linda. Hello po. Tingnan po kayo. Yan, para makilala ka po namin. Yan. Kuya Arthur, Miss Rose, Ate Irene, ayan, Ate Judy, Miss Luisa Fugata, Sir Joseph, kamusta po dyan sa Pangasinan? Miss Pia Aliganga, Tita Belen, Mary Marvin Angeles. Si Pia Aliganga na yan, Cebu pa yan. Uy, napaka-nationwide naman talaga natin. Miss Ate Marina Espedilla and Tita Helen. Yeah, si Marina Korea yan. Ay, naku. Ay, global na tayo, Tata Bert. Ay, sa bagay, ito pong si Miss Belen Piamonte. Tiga Russia po. Ay, oo. Yun naman, tindig pa lang ang salita. Russian. Hello, Tita Belen. Ayan. Sabi po ni Tita Belen, paano po yan? Di po lahat pa ay nagkaroon ng national ID. Kami wala pa. Yung anything government-issued ID, dalahin po ninyo yun. Any ID po. Ayan. So, Kuya ID, kung nanonood ka, baka wala kang ID, Kuya ID, ha? Kamusta ka na dyan, Kuya ID? Ayan. Okay ba? Mga viewers tayo ngayon. Sa mga kakapasok lang po, baka nagtataka nga po kayo. Si Senior po may meeting lang po. Medyo naipit nga po siya doon sa... Pero maging fruitful po yan. Pag-pray natin dahil para sa lahat po yan. Well, mabanggit ko na rin pala yung Christmas project po ng ABFI. Ika nga doon sa mga gustong sumama sa proyektong iyan para makapagdulot naman tayo ng saya sa mga bata this coming Christmas. Pero i-hold po yan, gaganapin po yan after Christmas na dahil masyadong napaka-hectic yung schedule po natin itong Disyembre na ito. Kung gusto niyo pong tumulong, message niyo lang po si Miss Lynn. Or kahit kami po ni Tata Bert. Yes, pwede rin.
Nasabihan po namin kayo. And then po, sa lahat na po na tumulong po no, para sa Christmas pa. Naku, God bless you po. Sana yumaman pa po kayo at marami pa po kayong matulungan in the future. Thank you in advance sa mga tutulong pa lang. Yan. Mas maganda pag marami nagtutulungan, mas magiging masaya, di ba? Everybody happy. Ayan. Ano pa po ba tatapos? So far, yun lang naman ang ika nga. Balitang may isi-share natin sa kanila. Yes. Anyway, kung may mga bagay din po na gusto ko yung malaman, ipaalam sa iba, just ihatid nyo lang po sa amin yung mensahe ninyong yan. Comment lang po kayo. Ayan. So, pag Tuesday po, usually Bible reading po talaga kami. Nasa ikalawang libro na po kami ng mga hari. Ayan. So, ang babasahin po natin chapters ngayong gabi ay chapters 7 to 9. And pag nagbabasa po kami ng Biblia, by the chapter po, hindi po by the verse. Dahil, well, sa normal na libro po, gusto nyo basahin na novel, eh, mag-umpisa po talaga sa umpisa para maintindihan yung plot na gusto iparating ng Diyos mismo at hindi po tayo yung gagawa. Yes, sa pamamaraan pong yan, nalalaman po natin yung mga kaalaman, yung mga lesson, yung mga mensahe, at yung mga inspirations na kailangan po ng bawat isa sa atin na nilalaman ng mga verses na binabasa po yan. Sa lalo na ipapaliwanag ng maayos po yan ni Senyor. And considering wala si Senyor ngayon, anyway, gagawin naman po namin ni Angie kung hanggang saan yung makakaya po namin paliwanag na maibibigay. Yes. At pwede naman po nating i-hold yun until such time na dumating, nandito na si Senyor. Yes, tama po. And pag nagbabasa po kami, lahat po talaga wala kami skip. So ako po yung nagnanarrate. Tapos minsan po, pag si Senyor po, pag may Yahweh pong dialogue, si Senyor po magbabasa, the rest po, si Tata Bird. And ako, salitan po kami, lalo na po kung conversation, para ma-distinguish na po. Okay. Good na po tayo, Tata Bird. Pwede na siguro. Okay. Pagbasa mula sa ikalawang libro ng mga hari, chapter 7. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sabay pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilang. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Kahit pa, buksan niya ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari. Bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Umalis ang hukbo ng Syria. May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-uusap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak, mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa rin pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtataking siling. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, at lahat ang naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinig. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparasahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari.
at lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, "Galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda." Sinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, Pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. sinabi ng isa sa mga pinuno, "Pumili kayo ng ilang lalaki at patignan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na." Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila ay damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain. 1 pirasong tilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na sebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang madagsaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sebada o kaya 1 takal ng pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon. Buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, Makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari. Natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Chapter 7 po ng ikalawang aklat ng mga hari. Dito, makikita natin na ang Israel ay nakukubkub ng ika nga puwersa ng Syria. Sa dahil lang ito, nagkaroon ng tagutom. At sinabi nga ni Eliseo na sa bungad ng pinto ba yun tawag na yun? Opo, sa may pintuan ng lungsod. Sa may pintuan ng lungsod. Ika nga, merong mabibili na murang makakain doon. At na ika nga makakatulong upang mawala yung maibsan yung pagkagutom ng mga Israelita na ito. Yes. Okay. Ayun. And yun, kinontra siya nung isang puno pong opisyal po doon na hindi magkakatotoo yan. Tapos, ito nga po, nagbitaw kahit pabuksan ni Yahweh. So, parang in-vain niya po yung ni Lord na, yun nga, na kahit pa, ano po mangyari, kahit buksan mo pintuan ng langit, kahit buksan pa ni Yahweh yan, yun, nabitaw niya. So, hindi po siya naniwala. Kaya sinabihan siya ni Eliseo na magkakatotoo yun. Dahil nga pagkain yun, pero hindi niya matitikman yung pagkain yun. So, alalahanin po natin si Eliseo. Isa po yan sa napakaraming ginawang milagro na propeta.
Kaya lahat po ng sabihin niya totoo. Pero yun po, may isa pa pong storya. So yung apat po na parang may ketong. Oo. Opo, Tata Bird. So, yun lang, parang nawalan na po sila ng faith na parang ano na lang sila, indifferent. Kung mamamatay tayo, mamamatay tayo. Pero try din natin pumunta sa Syria. Baka may magawa pa tayo. So, ganun ang ginawa. Pagpunta nila doon, nakakapagtaka nga naman, pupunta ka sa isang bayan, walang kahit sinong tao. Pero nandun yung mga damit, yung mga hayop. So, nagtaka sila. Then, nagbalak na lang sila. Kunin na lang yung mga, kung anong gamit ang pwede nilang may mga ginto rin doon. Sayang din para sa mga kanila. damit, kung ano pang mahalagang bagay. Opo. Itinabili nila yun. Opo. Pero, at some point, nakonsensya Oo, sila. yun nga No? So, it's good din nakonsensya sila na, yun nga, hindi naman tama yung ginagawa nila. So, binalita na lang po nila ito sa, hanggang, yung pass the message para umabot sa hari. Dahil nga, since may ketong sila, I don't think na, siguro nung time na itatabi, hindi naman sila pinapalapit. Ayun. Kaya, pass the message ang nangyari. So, sabi nung hari, feeling ko, ano lang to, may strategy lang para Diyos. yan. No? Na, ipain lang nila yun ang parating Pagdating doon, walang tao, habang nagnanakaw, or naglululut sila ng mga kagamitan. Tsaka lulusot yung mga taga-Syria. Saka huhulihin sila, gagawain silang mga alipin. Ganun bagay. And then after nun, sige, pinatry niya. So nagpapunta po siya doon, nagpasubo siya ng mga kawal niya. Totoo talaga, walang katao-tao. Wala silang nakita. So, okay. So, wala nga yun. And then, yun, nakita na nila yun. So, ang nangyari na lang, ang ginawa na lang po nilang strategy, nagpabantay na lang po doon sa pintuan ng so, just in case po, syempre kailangan pa rin nila maging secure. So, ang nangyari, sa dami po nilang pwedeng makamkam doon, di ba? Kung naalala niyo po yung binanggit po ni Eliseo nung una pa lang, na magiging mura yung mga pagkain. So, dun pala manggagaling yung mga without thinking na yun pala yung sinasabi ni Eliseo na hindi ko alam, siguro, napahiya na rin itong yung punong kawal na kumontra. So dito pala manggagaling. So, hindi naman naiwasan, nagtagsaan ng mga tao. Siyang pinagbantay doon sa may pinto. At siyempre, dahil pagkain nga yun, at may mga papakinabang magagandang bagay, nagkaroon ng parang rush ng mga tao. Yun. Stampede or something. Parang ganyan, no? At natapakan siya, nadaganan siya, or whatever nangyari sa kanya. At naging dahilan yun upang ikamatay niya. Hindi nga niya talaga natikman yung pagkain na nandoon. Tama yung sinabi ni Eliseo. At yun yung masaklap, Tata Bert. Nakita niyang nangyari, pero hindi siya nakakikita. Diba? Yun. So, yun. Tama yun. Miss Linda. Totoo yun. Isipin mo, yun talaga yung Diyos. Yung Diyos mong buhay. Talagang very detailed. Yung instruction niya sa propeta niya. Pag hindi mo pa pinakinggan yun, parang aantayin mo pa, no? Na mangyari. Pero wala na, nakaukit na yun na hindi ka nakinig, kinontra mo. And the fact na ginamit mo yung pangalan niya. Parang, sinusumpa ako, hindi yan mangyayari. In the name of, diba? So, parang for me, Tata Bert, mas grabe yung balik nun. Kaya, okay lang yung, hindi ako niniwala dyan, pero kahit pa buksan ni Yahweh, pintuan ng langit. Nako, siguro dun tayo mag-iingat sa mga salitang pananalita. Yes. Sa mga salitang sinasabi natin. Yun nga Yeah, actually, yung mga ganyang salita, no, na binibitiwan po natin, naging bahagi talaga yan ng mga lectures ni Senyor itong 2-day activities po namin. Mag-iingat po sa lahat ng sinasabi. Dahil pag nagsabi tayo na hindi maganda po talaga mangyayari. Nagsabi tayo ng, syempre, yung maganda, nako, ganda po talaga ng dating. Parang, sige po, at kung may i-comment ka sa isang bagay o sa isang tao at hindi naman makakatulong po sa tao yung komentaryo mo na yun, better na wag na lang.
tumahimik ka na lang, pag-isipan ng gusto ko ano yung sasabihin mo, makakasakit pa o hindi. Kung makakasakit, wag na lang. Ganun po yun. Dahil yung salita mo, ika nga, tamaan man yung tao, kung hindi man tamaan, minsan bumabalik po yan. Nagbubumerang at may epektuhan ka. Malamang. Correct. Lalo na wala talaga siyang atraso sa'yo. Yun nga. Tata Bert, paano po kapag iniisip mo pa lang, kunwari, ito joke lang, ano lang naman po ito, kung example lang, parang, ay, sana masunog yung bahay niya, ganun. Parang hindi mo naman sinalita o binanggit, pero iniisip mo. Ika nga yung pag-iisip na parang ill-intent na eh. Hindi na maganda, di ba? Doon pa lang, Doon pa lang pwede kahit di mo Oo. sabihin. Kung hindi man mangyari, may kasalanan ka pa rin. Do magaang-gaang na matatawag, pero ganun pa rin, dapat na nag-isip ka na hindi maganda sa iyong kapwa. May hindi maganda ng ano yun eh. Kaya nga talaga, isipin mabuti yung magiging epekto po na sasabihin po ninyo. Ganun po yun. Or pag galit po, much better, Ayan. quiet time. Tama. Or layo ka na lang, kung hindi mo kayang quiet, alis ka lang muna. Tsaka ka kumalma. Kasi yun nga po laging tinuturo ni Senyor. Huwag magdesisyon Kung galit. o kahit anong taas na emotion. Kahit nga po masaya hindi rin niya po ina-advise na dapat gano'n. So, dapat maayos po ang kalagayan ng iyong pag-iisip. Yan po. Meron po bang mga katanungan? Siyempre, alam po namin wala dahil sa senior. Hindi po. Pero okay lang po magtanong kayo kasi ililista naman po namin ito para sa next reading po natin with senior. Explain po yan. Okay, wala na po mga tanong. Ayan. Okay po. Pwede na po natin basahin Tata Bert. Oh, sige. Okay po. Chapter 8. Sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay. Umalis kayo rito at mag-ibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, Isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. nang isinalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, Hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae tinanong na hari kung totoo ang sinasabi ni Gehazi at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito. Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid, mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Ang paghahari ni Hazael sa Syria. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo, ang propeta ng Diyos, upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, Inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin May putol. Wait lang po. Pasensya na po, wait lang po. Pasensya na po ha. At medyo may putol po kasi itong binabasa po namin para sa inyo. Okay po. Ayan.
Umpisahan ko na po. Sa verse 9 po. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi. Ang sagot ni Eliseo, Bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya. Ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya. at tingnan niyang mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya. Napaiyak si Eliseo. Nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, Sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ng buong Israel. Susunugin mo ang kanilang mga kuta. Papatayin mo ang mga kabataang lalaki. Duduruging parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. paano ko magagawa ang kakilakilabot na bagay na iyan? Ako'y isang hamak na alipin lamang. Sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, Ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria. at bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad. Tinanong siya nito, ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, Gagaling daw po kayo. sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, binasa ni Hazael ang isang kumot at ibinalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. At si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda. Nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang naghahari sa Israel, si Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula namang maghari sa Juda. 32 taon siya nang maging hari at 8 taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak na mga naging hari ng Israel tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab na kanyang biyanan. Gayunman, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Juda alang-alang sa lingkod niyang si David at sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Sa panahon ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zair, dala ang lahat niyang karwahe. Ngunit napaligiran sila ng mga Edomita, kaya kinagabihan, nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsitakas pa uwi sa kanilang bahay. Mula noon, hindi nasakop ng Juda ang Edom. Hindi nagtagal, naghimagsik din ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Jehoram ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa bayan ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang umalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazias. Ang paghahari ni Ahazias sa Juda. Si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Juda noong 12 taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omir na naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram nang salakayin ito sa Ramoth Gilead, si Haring Hazael ng Syria. Noon ay nasugatan ng malubha si Joram at umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Ahazias na anak ni Haring Jehoram ng Juda, dinalaw niya ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po. Dito, binanggit ni Eliseo sa yung ina ng bata, no, na sinabihan niya na umalis ito at mangibang bayan dahil magkakaroon ng 7 taong taggutom doon sa lugar nilang iyon. Matatandaan na yung ina ng bata, yung anak ng bata na yon ay binuhay ni Eliseo. Yes. Namatay na yun noon eh.
At ika nga, ito, winarningan nga ni Eliseo, yung ina ng bata, sa mangyayaring 7 taong tagutom doon sa kanilang lugar na yon. Sumunod naman yung babae. At umalis nga sila at nagpunta doon sa mga lugar ng Pilisteo. Sa loob ng 7 taon. Nang lumipas yung 7 taon na yun, muli silang bumalik doon sa kanilang lugar. At lumapit siya sa hari ng Israel. Nagbalak siya lumapit doon upang mabawi man lang yung kanyang lupa at bahay na ika nga parang kinamkam o nawala na noon. Nataon naman na nung araw na pagpunta niya doon sa hari, ikausap ng hari si Gehazi. At itinatanong, dahil may mga kinikwento sa Gehazi tungkol kay Eliseo, yung mga miracles, yung mga pagpapakita ni Eliseo ng mga kababalaghan na nagkaroon ng katotohanan, pati na rin at nabanggit na rin ni Gehazi yung tungkol sa pagbuhay sa pamamagitan ni Eliseo ng isang namatay na, yung bata nga. Nataon, at habang nagkakaroon sila ng usapan, nakita na Gehazi yung nanay na dumarating. At sinabi niya, mahal na hari, eto po yung ina ng bata na binuhay po. Sa pamamagitan ni Eliseo. Nagkaroon, ng coincidence na nagkaroon ng ganung bagay na yun. At yun, nakita ng hari. At natuwa yung hari doon sa bagay na yun. At pinakinggan yung daing din ng ina at nagpautos sa isang tao niya na ibalik yung bahay at lupa nung ina na yun at pati na rin yung bunga ng kanyang lupa mula nung umalis sila hanggang sa araw ng pero mo kagandahang loob din naman ng hari na yon sa ina niyon. So, pagkatapos po nun, sa ibang storya naman po, so after nun, si Eliseo nagpunta ng Damasco dahil nga may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. During that time, nung pumunta si Eliseo sa Damasco, on the other side naman sa Syria, si Haring Ben-Hadad naman po may sakit. And nung nabalitaan niya po, si Eliseo nasa Damasco, may inutusan po siya. Siguro po kayang kamay niya to si Hazael na magdala ng regalo at yun nga, puntahan at makipagkita kay Eliseo kasi gusto niya malaman kung gagaling pa ba siya o hindi. Sa kanyang karamdaman. Yes. So, lumakad na po si Hazael. Ayan. And then, pagdating niya po kay Eliseo, so, sinabi nga, nagpakilala siya, o inutusan po ako ni Haring Ben-Hadad dahil gusto niya kung mabubuhay pa po ba siya. Sabi naman ni Eliseo, pagbalik mo sa kanya, sabihin mo gagaling siya. Pero, pinaalam ni Yahweh kay Eliseo na mamamatay rin siya. So, bad news na ay may guest po tayo. May guest po tayo biglang dumating po rito. Yes po. Ito po ang hari ng kalokohan. Wala, senyor. Wala po. Kayo po ang Magaling pa kayong dalawa. si Attorney Ino po. Dito po si Atty. Ino. Upo ka dito, Attorney. Upo ka na dito, Attorney. Ayan, may isa pang mic dyan. Good evening ka lang, Attorney. Good evening po sa lahat. At least wala na si Senyor. Nandito talaga yung dalawang magaling. Ayan, ako po. Yung po ang linya at kapatid naman po ni Senyor. Siya lang po ang talagang... Mas bago po ba kay Senyor? Kay Senyor. Matangkad ako dun. Ayun, mas matangkad daw siya. Ayan. Thank you, Attorney. Thank you, Atty. Ayun. So, Tanggalin natin sa inyo. Kaya na. ako po, good luck po sa amin. Ayan. So, yun nga po, yun nga, binalita ni Eliseo na gagaling ka, pero mamamatay rin. So, yun nga, akala mo good news, pero may bad news rin. Pero ito, tinignan niya ng mabuti si Hazael. Si Hazael po yung inutusan na makipagkita. Tapos parang nagkaroon ng hiya si Hazael. Nagtaka rin siya kasi biglang... Nakiyak talaga si Eliseo. Oo, parang paka-random na tatawid. Bigla na lang iiyak. Yun pa lang, syempre. Ito nga yung isa sa mga pinakamagaling na propeta. Sinabi ni Eliseo, alam ko na may gagawin kang malaking kasalanan at kasamaan sa buong Israel.
susunugin daw niya. Gusto po. Tapos papatayin niya ang mga kabataang lalaki, dudurugin. Marami po siyang gagawin, bibiyakin pa yung mga tiyan ng mga Oo, buntis. talagang grabe yan. Parang, kung ikaw si Hazael siya, nagulat siya. Oo. Parang, paano ko gagawin yan? Alipin lamang ako. Utusan nga po siya ni Haring Ben-Hadad. Pero sabi ni Eliseo, sinabi sa akin ni Yahweh, magiging hari ka ng Syria. Ayan. So, pagbalik ka na po, eto na. Tinanong po siya ni Ben-Hadad, ano yung sinabi sa iyo ni Eliseo? Ayun. Ang sagot ni Hazael, gagaling daw po kayo. Stop. Nag-stop na po din. Yun na yung sinabi ni Hazael sa kanya. Kinabukasan, kumuha ng kumot si Hazael, Binasa. Opo, sinabi ko nga po kanina binasa, sorry po. Binasa niya. Yun, binalot niya sa mukha hanggang mawala na ng hininga po. So, yun pala yung mamatay niya. Parang deceptive po ni Hazael. Nagkukunwari siyang gulat siya na gagawin niya ba yun? Hindi ko magagawa yan. Pero talagang meron na siyang Balak talaga. Naitim na balak. Pag may alak po, may balak. Pero wala naman po alak dito. Basa, tubig lang po yung gamit niya. Ayun po. So, dahil doon, syempre, ang nahalin sumunod, maging hari, si Hazael. Ayan. So, at the same time naman po sa Judah, si Jehoram naman po, no, ang naghari. Anak po siya ni Joram. So, ay anak ni Hari Jehoshaphat. Sorry po. So, nagsimula na siya maghari sa Judah. Tapos, 22 years old siya nung maging bata-bata pa na tawag. Tapos, 8 years siya naghari sa Jerusalem. So, parang same din po tulad ng mga nakarang hari. May mga ginagawang hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng mga nakaraang ginawa na po. So, kahit ganun pa man, hindi pa rin pinarusahan, kumbaga, ni Yahweh sila dahil Kay David. yes, yun po talaga. Babalik po talaga doon sa sinabi ni Yahweh kay David. Pangako ni Yahweh kay David yan. Yan, na yung mga susunod na Na maghahari, oo. Na maghahari. i-maintain po talaga yung ano nila. Ayan. So, nung panahon naman po ni Jehoram, nagkimagsik naman yung Edom laban sa Judah. Kasi itong Edom, nasasakop po ito ng Judah, di ba? And yun, since nagkimagsik sila, and nahiwalay na po, gumawa po sila ng sariling hari. So, si Jehoram po, yung hari ng Judah, nagpunta siya sa Zair. So, dinala niya po lahat ng gamit niya. Pero nung kagabihan, nagulat siya, napaligiran siya ng mga Edomita. Ayan. Kasi talagang pinipilit na lang lumusog o makalusot. Yung mga tauhan niya, nag-retreat, nag-abort mission, nagsitakas. Umuwi na sa kanilang bahay. Parang hindi sila hindi sila mga kawal. Bigla silang nag-walk out na, nag-give up. Ayun. So, ayun po, nasakop na ng Judah yung Edom. Tapos, naghimagsig na din yung Libna. Yan. And then, after po nun, naghari naman po si Ahazias. Ayan, anak po ni Jehoram sa Judah. Noong 12 taon. Ayan. Kasabay niya po ng paghahari naman sa Israel, si Joram. Yun pala. Ayan. So, magsing edad lang, 22 years old din po si Hazias. Pero, 1 year lang siya naghari sa Jerusalem. Iksi, no? Opo. Ayan. Tapos, ang nanay niya po si Atalia. Naging hari din po pala. So, si Atalia po, may lolo siya, si Omri. Naging hari din yun, siya si Omri. sa Jerusalem. Ayan. And then, yun. Sinundan din niyang yapak ng sambayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin po siya kay Yahweh. Tinulungan din ni si Joram no, na salakayin ito sa Ramoth Gilead, si Haring Hazael ng Syria. Pero dito nasugata si Joram. At umuwi siya upang magpagamot. Nang mabalitaan ito ni Ahazias, pinuntahan naman siya ni Hosias upang dalawin. At yan medyo naputol na po yung istorya sa chapter 8, no? Chapter 8. So,
sa isang chapter po maraming mga pangyayari. But kasi yun nga po, may Israel, may Judah, yan. Ngayon may yung dahil sa Edom, so iba't ibang hari po. Ayun naman po. Dito sa akin, Tata Bert, yun nga, hindi mo in-expect. Maganda yung pagkakasulat si Hazael. Ay, umamin naman siya na ililipin lang siya, hindi niya magagawa. Pero, yung binalita niya sa kanyang hari, no? Doon ako na-shock. Na gagaling ka. Tapos, pero sa loob-loob niya, papatayin niya naman. So, Yung bagay na yun, nakita na ni Eliseo talaga na may hindi, na magiging hari nga siya noon, pero hindi maganda ang gagawin niya sa Israel. Remember, biro mo, pati yung buntis, bibiyakin yun dyan. Tapos yung mga bata, pupulbusin. Oh my God. Sobrang kasamaan po yung ganung bagay na yan. Ay, pero yun po talaga ang yan naman po. May mga tanong po ba kayo? Tata Bert, may gusto ka po bang idagdag? Wala naman ako may na ito. Yun nga, no, sa kagandahan kasi ng pagbabasa natin ito, na ika nga by chapter, nakikita natin ang maganda yung senaryo. Yung nangyayaring iyan. At dito nakita ko rin, may mga hari palang ganyang kasama noong mga panahon na yun sa Israel. Talagang noon. Pala. Pero yun din, Tata Bert, yung sinasabi ni Singer last time na it makes sense, diba? Kasi, kunwari, ganyan yung sinabi ni Eliseo na, napipredict naman niya, pero kapag sumunod ka, talagang keep safe ka kasi isipin mo yung babae, yung nabuhay, yung binuhay ni Eliseo, anak niya, kita mo yung fruit ng kanyang patience, yung paghihintay at pagsunod sa sinabi ni Eliseo, compared dun sa kawal, yung pinuno na hindi naniwala, ginamit pa yung pangalan ni Yahweh sa hindi niya paniniwala. Diba? So, Nagresulta ng kamatayan para sa kanya. Samantalang yung ina, nakaiwas na sa gutom, at nung bumalik, nabawi pa yung kanyang mga ari-arian. At pati yung nawalang produktong nawala noong habang wala sila doon sa lugar nila, abay, binalik din ng hari. Kita niyo na. So, ayun. Kahit man may mga ganong kasamang hari, may mababait naman talaga. Ayun. Okay, wala lang pong mga Well, siguro tuloy na tayo sa chapter 9. Chapter 9. Ginawang hari ng Israel si Jehu. Samantala, tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusan. Magbihis ka. Pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. Pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, napag-utusan po ako, mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot. Sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ang propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis sabay sabi, Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel sa kanyang bayan. Papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahias. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya.
Pagkasabi nito, dali-dali umalis ang kabataang propeta. Nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito. Ano ang nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong iyon? Sinabi niya, Alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong iyon. ano nga ang sinabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, Inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. pagkarinig nito'y dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipan nila ang trumpeta at saka sumigaw, Mabuhay si Jehu! Mabuhay ang hari! Pinatay ni Jehu si Joram. Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, Kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila'y huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazias ng Juda. Mula sa tore ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, May isang pangkat na dumarating. Sumagot si Joram, Sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung ang mga kaibigan ba sila o mga kaaway. Kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga gabayo at sinabi, Ipinapatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway. Sumagot si Jehu, Kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito, sinabi ng bantay, Sinalubong na sila ng ating kawal ngunit paparating pa rin dito ang pangkat. Inutusan niya muli ang isang mga gabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, Anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Joram, Sinalubong na sila ng ating kawal ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno. Parang si Jehu na anak ni Nimshi. Sinabi ni Joram, Ihanda ninyong aking sasakyan. dali-daling sumakay sina Joram at Ahazias at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Nang makilala siya ni Joram, itanong nito. Kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, Magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng inamong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang binelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahazias. Pinagtaksilan tayo! Ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, Buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab noong tayo'y kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupain ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Pinatay ni Jehu si Ahazias. Nang makita ni Ahazias ang nangyari, tumakas siya papuntang Beth-Agan. Ngunit ipinana rin siya ni Jehu at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe ng pahon ito sa Gur na malapit sa Ebleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya'y kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe. At siya'y inilibing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ahazias ay naging hari ng Juda
noong 11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Ang pagkamatay ni Jezebel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, "Kapayapaan bang sadya mo, Zimri? Mamamatay ng sariling Panginoon?" Tumingala si Jehu at nagtanong. Sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 eunuko, sinabi niya sa mga ito, Ihulog ninyo ang babaeng iyan. inihulog nga nila si Jezebel. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo, at ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, Kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto, ng kamay at paa nito. Nang ibalita nila ito kay Jehu, sinabi nito, Ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sa sambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po. So, dito po, may bagong hari po yung Israel, si Jehu. Ayan. So, Parang pinatawag ni Eliseo, yung isa sa kanyang isa sa kanyang mga batang propeta. Inutusan ito na pumunta. Inutusan niya na pumunta sa Ramot Gilead at dalhin yung kanyang langis. Pagdating doon, hanapin niya si Jehu na anak ni Jehoshaphat at naapo ni Nimsi. At sabihan niya si Jehu na ay lumayo muna sa kanyang mga kasamahan doon. At pumunta sila sa isang kwarto dahil susundin nga ni Jehu yung naging kautusan sa kanya ni Eliseo. Susundin nga yung naging kautusan ni Eliseo na lalagyan niya ng langis si Jehu bilang blessing dahil siya nga ang magiging hari. Ganoon. Na nangyari naman. Nagkaroon pa nga ng katuwaan doon sa mga kasamahan ni Jehu na tinawag nilang luko-luko yung batang propeta na iyon. Napabiro din sinagot, yung luko-luko nga raw yung na yun ni Jehu. Pero ginawa naman talaga yung nararapat na lagyan siya ng langis bilang blessing dahil magiging hari nga si Jehu ng Israel. ayun nga, Tata Bert. So, kahit naisipan nilang loko-loko siya, sumunod pa rin siya. Oo. Pero at yung mga kasamahan niya, nagpatira pa na po. Yes, nung malaman nila magiging hari, talagang itinuring na rin nila by that time na hari nga si Jehu. Ayan, opo. Kasi po, may inutos, kasama po sa mensahe ni Eliseo, ni Yahweh kay Eliseo para sabihin kay Jehu na magiging hari siya. Pero bukod doon, ipaghihiganti niya para kay ipaghihiganti po ni Eliseo si Jezebel dahil yung ginawa po kung naalala niyo po, 1 Kings pa po yung yung mga last chapters po. Hindi niya ipaghihiganda si Jezebel. Maghihiganti siya para laban kay Jezebel. Laban kay Jezebel. Okay, sorry po. Ayun. So, dahil nga po yung ginawa ni Jezebel, di ba, sa mga propeta. Marami siyang pinapatay na nautos. Marami po talagang ginawang di kalugod-lugod si Jezebel. So, yun po yung isa sa mga yung mensahe po at yung gagawin niya. So, ayun po, inaral po ni yun nga po, ang galing, no? Inaaral niya pa kung paano niya mapapatay si Joram. So, yun yung unang task niya, yung mapapatay niya si Joram. Ayan.
nagkasugat kasi si Joram noon, so bumalik na siya ng Jezreel. Dahil ito sa pangkipaglaban kay Haring Hazael, yung isa pang masamang ugaling hari. Ayan. So, nakasalubong ni Jehu. Sinasabi niya, kung talagang kakampi ko kayo, dapat isa man lang sa kanila wag niyong pababayaan makapunta sa Jezreel para yung balitang yun, no? Yes, ayan. So, kung pinuntahan na ni Jehu si Joram sa Jezreel, tapos that time, Dinadalaw din ni Haring Ahazias Si ng Joram. Juda si Joram. Yan, okay po. So nakita na ni Jehu, natanaw niya dun sa tore ng Jezreel. Sorry po. Yung bantay pala ang nakatanaw yun, dun sa Torres. Tapos kasi nakikita nila may dumarating na. Inutusan po ni Joram. Sige, salubungin mo dun. Pero tanong mo kung kaibigan ba sila o kaaway. Tinanong na po nitong inutusan, sumagot si Jehu. Wala siyang pakialam kung kaibigan naman o kaaway. Basta sumunod ka lang sa akin. Hindi niya direktang Opo. sinasagot yung tanong eh. Opo, pero sobrang threatening na. Ayun, parang hindi nagpapigil. So sinalubong pa rin yung mga paparating na kaawal. May tinanong po ulit, pinagkasabi. Sumagot ulit si Jay, anong kaibigan ko ka? Basta sumunod ka lang, yun lang po talaga yung sagot niya. Then, nireport na po ng bantay kay Joram. Yun. So, ito po ulit, parang sira ulo na ako. Parang bumalik naman kay Jeff. Sabi niya yung sira ulo, ayan. Sobrang bilis kasi. Talagang, yung tipong Pasugod sugod talaga, parang talaga. Opo. Pa-forward talaga siya. Yes, ayan. Nagre-ready na. Nag-utos ako si Joram. Ihanda na yung sasakyan. Tapos, yun. Pati, syempre kasama niya po si Ahazias. Sinalubong na nila yung grupo ni Jehu. Nagkasalubong na sila. Tapos, nung nakilala na siya ni Joram, si Jehu, tinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo? Sagot ni Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan dahil sa mga pinagagawa ng ina mong si Jezebel? Tsaka yung Diyos-Diyosa na sinasamba nila. Yun po talaga. At pati na rin yung pangkukulang. Marunong pala magkulang si Jezebel. Oo nga po. Kala ko nga po sa dagat yun. Magkukulang pala siya. Opo. Yun. So, siyempre kung si Joram nagulat po, hindi niya akalain yung tema ng salita kasi ni yung sagot eh. Tsaka yung ma-bring up yung nanay niya. Hala, dahil pa sa nanay ko, kaya pala mo gagawin ito. Yan. So, yun. Nagkasigawan, nagkagulo na sila. Ayan, pinagtaksilan tayo. Ayan. So, pinana na ni Jehu si Joram. Tagos po talaga yung pagpana niya. Tsaka parang dito lang medyo tataberta yun palang niya, armor niya. Pagpana. Ayan. So, ayun na po. Sumunod naman, pinatay niya si Ahazias. At tumatakas pa si Ahazias Namatay nga. Bumagsak si Joram. Okay. Si Ahazias. Tapos, nakatakas pa siya. Pinana din siya. Pero, hindi siya mismo dun sa lugar. Parang sa isang lugar sa Megiddo. Nakatakas pa siya, nakapunta sa Megiddo eh. Opo. Ganon. Ayan. So, at doon siya namatay na. Yes. Okay po. And, ayun po. So, ito na po yung main. So, by level, siguro ito si Jehu. Si Jezebel na ito. Ito, nakakatuwa naman si Jezebel. Yun po talaga. Talagang reyna siya. Nag-ayos pa yan. Nag-ayos pa talaga. Ayan. So, may nakita siyang pumapasok. Hindi ko nga po alam bakit Zimri. Kasi ang pagkasabi ni Jezebel, tinanong niya, nakita niya si Jehu pumapasok, kapayapaan bang sadya mo Zimri? Mamamatay ng sariling Panginoon. Siguro, isang term yan na ang ibig sabihin, mamamatay ng sariling Panginoon. Parang ganyan. No? Hindi natin alamin natin kay Senyor yung pagdating. Sige po, so, yun, nakita ni Jehu. Sumagot naman si Jehu, sino sa inyo dyan ang aking kakampi? Ayan. May mga, may mga eunuch din siya. Ano po yung tatawid? Yung mga castrated na lalaki na male yan eh. Alali na ganyan. Okay po. Kaya eunuch ang tawag. May dalawa roon, no?
o 2 o 3 eunuch, no? Nung magtanong si Jehu, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Sumilip yung 2 o 3 na yon. Inutusan agad ni Jehu. Ihulog yung babaeng yan. Doon sa ano. Mataas siguro yung lugar na yun. Pagkabagsak ni Jezebel, dedo. Basag siguro yung ulo dahil kumalat yung dugo niya. Talsikan. At ika nga, sa pangyayaring iyan, nagkaroon ng katotohanan na hindi magiging maganda yung pagkamatay ni Jezebel na yan. Yun ang parang nabanggit ni Elias sa kanya nung panahon na yun, si Elias pang propeta, nagtatagod na. Pero mayroong maganda ring na ginawa si Jehu, no? Although masama talaga si Jezebel at sinabi na rin kung paano mamamatay ang babaeng ito dahil sa kasamaan niya, dapat na hari din, anak din ng hari, binigyan rin niya na, inisip din niya na bigyan ito ng magandang libing. Unfortunately, nung bumalik yung kanya mga inutusan para kunin yung bangkay ni buto na lang natitira. Yung lang. Kumbaga sa kinain ng mga aso, anong mga hayop. Yung katawan ni Jezebel. Na yun din naman ang talagang nagkaroon din ng pagpapatotoo nung sinabi sa kanya paano siya mamamatay ng propeta. Yan ito'y katuparan na sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. So, ayun po ang summary ng chapter 9. Siguro dito, Tata Bird, sa akin, talagang it all boils down dun sa pag sinabi ng propeta talaga magkakatotoo. Yun talaga, at kung may instruction, susundin. So, and ang mga salita po talaga ay napaka-lakas po ng tama. Hindi, totoo po. Yun nga Hindi mo, yun po, sa akin tatabi. Sige po. Well, dito po sa ginagawa natin pagbabasa, pinapatunayan pa rin po yung power ng pagsasalita. At kung susundin po natin yung mensahe, na isa sa mensaheng nakikita namin ni Anjet na nilalaman dito, wag po tayo basta-basta magbitaw ng salita dahil ika nga nagkakaroon ito ng epekto. Kung hindi magandang isasalita natin sa ating kapwa, pag-isipan natin ang gusto. Dapat ba natin bitawan ang hindi magandang salita na ito? Dahil kung hindi man maka-apekto do sa pinagsabihan natin to, nagbubumerang po kasi yan at tayo rin ang madadali. So, pag-isipan po natin na laging maganda po yung ating sasabihin sa ating kapwa. Huwag tayo magsasalita ng masama, ng hindi maganda. Thank you, Tata Bird. Sa akin naman po, makikita niyo po, kahit sa panahon nila, yung epekto ng salita. Maging manggaling sa masamang tao, maging manggaling sa propeta. Isipin niyo po, from lahat ng sinabi ni Elias, na pinapasabi ni Yahweh, ilang taon na po ito, iba't ibang hari na po yung dumating. At naghari sa iba't ibang bayan, natupad pa rin yung pinapasabi ni Yahweh. Dahil, kung yun pa lang salita ni Yahweh, hindi na po yun matitinag. Pag kung binatawan na po ni Yahweh, pinasabi niya sa propeta at sinabi sa inyo, dun pa lang po, hindi na mababago yung epekto nun. At the same time, kapag nagsabi ka ng maganda, hindi ba mas okay? Kasi pag nagsabi ka ng maganda, hindi na rin matitinag yung epekto nun. So, ganun din kapag nagsabi ka ng masama. So, it shows na kung gaano ka-importante dahil hindi mo na mababawi talaga kahit ano man yung sabihin mo. Kahit mag-sorry ka kasi may kaakibat siyang consequence. Ayun lang ako. Sana po ngayong gabi, kahit papaano, na nagkaroon po ng kaliwanagan sa atin yung mga bersong binasa po natin ito. At nawa, wag po tayong magsawa na laging sumubaybay
sa ating pong pagbabasa ng Biblia. Sama-sama po tayong unawain at malaman yung mga nakaloob na mensahe po rito. Sa mga viewers po ngayong gabi, salamat po at pinagtagaan nyo kami ni Angie kahit na po wala si Senyor. Hopefully, sa susunod na episode, nandito na po si Senyor. At bukas nga po pala ay may gamutan para doon sa mga pupunta ng center. Napakaganda rin po yung lecture 64 ni Senyor na muli niyang uulitin bukas bago po ang diagnosis at gamutan. At para doon sa mas maaga at gustong sumama naman po doon sa ating Novena Prayer, 8 o'clock po yan sa pangunguna ni Tita Hermy Rodriguez. Maraming po salamat. Magandang gabi po sa inyo. God bless po. God bless po. Thank you.